So, today's lesson natin mga Lodi case ay napaka-importante, no? Alam ko naman lahat ng sinasabi ko at or lahat ng tinuturo ko dito is importante. Pero kasi ito mga Lods, no? Sa mga past lessons natin, ang pinag-uusapan natin ay lagi yung mga POI, no? Yung mga key level, yung kung saan pupunta yung price, kung ano yung mga area of interest natin. Pero dito naman, pag-uusapan natin yung time. So dito sa market mga Lods, hindi kayo basta-basta magte-trade, nakagising nyo, magte-trade na kayo, or anytime na gusto nyo, magte-trade kayo. Kasi sa market, meron tayong mga session. So yung market kasi mga Lods, international to. Global to. So meaning hindi lang tayo sa Philippines, hindi lang sa US, kundi buong mundo nagte-trade yung mga traders. So dito, merong mga time na napakaganda ng volume natin, napakaganda ng price action, and meron din mga time na hindi ganun kaganda yung galaw ng market. So pag-uusapan natin dito yung market session tsaka yung ICT kill zone. So itong market session mga Lods, no, tinuro ko na to noong di ko alam kailan pa, pero meron na akong topic and itong mismong slide na to yung ginamit ko. Pero marami akong binago dito. Na meron tayong mga changes and meron din akong aminado ako, meron akong mga pagkakamali sa conversion ng New York Times sa Pilipinas time. Inayos ko na siya tsaka may dinagdag ako dito. Kaya make sure na panoorin natin to hanggang dulo. So intro muna tayo mga Lods. So totoo na yung forex market is open 23 hours a day, but that doesn't mean na always active ito sa buong araw. So yun nga, meron mga times na hindi maganda yung price action and meron din mga times na napakaganda ng galaw ng market. So dito kikita tayo mapataas man or mapababa yung market, pero mahihirapan tayo kung yung market is consolidating lang or up and down lang siya sa isang certain range. So dito pag-aaralan natin yung basic session, tapos pag-usapan natin yung ICT kill zone. So forex market hours. So sa forex mga Lods, meron tayong 4 major trading sessions. So meron tayong Sydney sa Australia yon, meron tayong Tokyo sa Japan, meron tayong London sa United Kingdom, and meron tayong New York session. So itong mga to, naka-divide ito into 3 forex session system. Okay? Yung Sydney kasi tsaka yung Tokyo ay meron lang konting difference sa kanilang oras ng pag-open tsaka pag-close. Kino-considered sila as Asian session. Kasi bandang Asia yung nila, yung bansa nila, and napakalapit nga ng oras, ng pagitan ng oras nila, kaya pinagsama na ito, kinonsider na ito as Asian session. Meron din tayong London session at yung New York session. So sa New York session mga Lods, ito yung pinaka-volatile session sa buong session sa tatlong to, no? Alam naman natin na US is isa sa pangapalalaking bansa. That's why malaki ang volume tuwing New York session. So dito big opportunities and medyo mataas din yung risk, no? Dito naman sa London session mga Lods, ito yung nagki-create ng initial movement of the market for the day's trend. So basically sa London session, ito yung regular market movement natin, no? Minsan mag-volatile din siya, pero compare sa New York, mas less yung volatility niya. So dito makakakita tayo ng good market movement, and maganda itong London session para sa mga trader na ayaw sa matataas na volatility. And lastly, yung Asian session, or ito yung tinatawag kong chill session. Dito kasi mga Lods, ito yung pinaka lowest average movement among the three, no? And usually kapag nag-open yung forex, sila yung unang-unang session na madadatnan natin, which is after closing kasi ng forex market, usually nagkakaroon nito ng correction move. So meaning, may time na kung saan tuloy-tuloy lang to pataas. Meron ding time na up and down lang ang movement ng Asian session. Kasi mahina nga yung volume dito compared dito sa dalawang to, no? Tapos isa din sa ginagawa ng Asian session is nagbibigay ito ng insight para sa London and New York liquidity targets. Okay, so New York session. So pagbabasihan natin yung New York time zone natin dito, which is yung EST-4 and EST-5. I-explain ko sa inyo bakit dalawa yung EST dito mamaya, no? So open niya is 8 a.m. tapos close niya is 5 p.m. Tandaan nyo New York time zone to, hindi to Philippine time zone. Doon kasi sa last turo ko, ginamit natin is GMT plus 8 or Manila. Pero explain ko sa inyo mamaya yung sa Philippine side. So sa ngayon is EST kasi dito walang nagbabago sa time. So kahit anong taon, kahit anong araw, kahit anong taon, isa lang open and close nila, which is 8 a.m. hanggang 5 p.m. EST. Okay? So yung ideal pairs dito is all crypto pairs kasi alam naman natin na USD yung major na ginagamit sa crypto.
Tapos yung 7 Forex major pairs, ito yung Euro USD and so on hanggang dito sa NCD. So yung indices, yung SP 500, Nasdaq, tsaka New York Stock Exchange, stock markets, and commodities. So ang oras naman ng London session sa EST, no, New York time zone, is open niya 3 a.m. Tapos yung closing is 12 p.m. Okay? So same thing din na, EST din to, hindi to Pilipinas time. Tapos ito yung Tokyo session natin na EST din. Open niya is 7 p.m., close niya is 4 a.m. Tapos yung Sydney session niya is open 3 p.m., close niya is 12 a.m. So pag pinagsama natin dalawang yan, tatawagin natin siyang Asian session. So yung opening niya is yung kung alin yung pinakamas maaga. So mas maaga yung Sydney na 3 p.m. Tapos yung closing niya yung pinakamatagal or yung last na magsasara, which is yung Tokyo session na 4 a.m. So sa kabuuan, yung Asian session natin is nag-open tuwing 3 p.m., nagsasara ito ng 4 a.m. EST. Okay? Now, meron tayong tinatawag na session overlap. So, yung overlap mga lods, ito yung kung saan yung dalawang session is open at the same time. So, dito kapag yung dalawang market session is open at the same time, malakas ang volume natin, no? Malakas ang volume dito at ito yung pinaka-busiest time natin during the trading day. So during those time doon nagkakaroon ng mga money transfer, money trades, maraming nag-exit, maraming nag-enter during overlap. And yung overlap na yun, tinatake advantage natin ito sa pagte-trade. At sa course na to, tinatawag itong ICT kill zones. So sa New York kill zone, during 7 a.m. to 10 a.m. ng EST, ito yung mga time na kung saan maganda maghanap ng position or maghanap ng trade. During this time, dito tayo nakakita ng mga price na pumupunta sa ating POI. Same thing din dito sa London kill zone na 2 a.m. hanggang 5 a.m. Tas Asian kill zone na 8 p.m. hanggang 12 a.m. Okay? So this is EST mga lods, no? So yung ICT kill zone, ito yung time na kung saan oras bago mag-overlap yung market. Tapos oras habang naka-overlap yung market. Okay? So the reason why ginagamit itong ICT kill zone kasi nga yung price action natin is mas magalaw and mas napupunta siya kaagad sa mga POI natin. So usually dito nagki-create ng potential high or low price of the day, no? So bukod dito sa ICT kill zone, meron akong dinagdag na information which is yung daylight and non-daylight saving. So explain ko muna sa inyo to, no? So every year, twice nagkakaroon ng adjustment yung oras sa itong mga bansa na to, yung North and South America, Europe, and Australia. So basically, during daylight saving time, ang oras nila ay uma-advance ng isang oras. So the reason why ginagamit nila itong daylight saving time is to save energy during the night. Kapag kasi daylight saving time, mas mahaba yung araw nila kesa sa gabi. Ang pinaka-peak sunset ng daylight saving time is minsan 11 p.m. or 10 p.m. So 9, 8, or 7 p.m. makikita nyo maliwanag pa yung labas nila. So kaya nila ginawa yun para hindi nila buksan kagad yung ilaw. So that's why meron daylight saving time. And sa standard time naman mga lods, ito yung time na kung saan mas mahaba yung gabi nila kaysa sa umaga. So nangyayari to during winter and fall, no? So if nandito ka sa mga continents na binanggit natin, yung North and South America, Europe and Australia, or tinetrade mo yung time zone nila, then wala kang aalalahanin sa pagbabago ng market session tsaka kill zone. Kasi kung gumagamit ka ng EST, automatic yung market session is nag-a-adjust na. Kumbaga, walang magbabago kung dito kayo nakatira or dito kayo gumagamit ng trading time zone. Pero, kung kayo ay wala dito sa mga binanggit, nasa Asia kayo, especially Philippines, and ginagamit nyo is GMT plus 8, then kailangan nyong i-take notes itong daylight and non-daylight saving, which is ito. So, pinost ko to sa YouTube community tsaka sa Discord natin, no? Matagal na, pero may binago ko dito kasi meron akong mali, no? So, dito mga lods, currently, andito tayo ngayon sa standard time or yung walang daylight saving, non-daylight saving. So, nangyayari yung non-daylight saving tuwing November 2nd week hanggang March 1st week. So, November, December, January, February hanggang March. So, kung gagamitin natin yung Philippine time or yung GMT plus 8, UTC plus 8, ito ang magiging market sessions natin at ito yung magiging kill zones natin. Okay, so nakikita nyo na nandito, no? Ayan, yan na yung oras natin.
So ito, alalahanin nyo na kapag gumagamit lang kayo ng Philippine Standard Time, then susundan nyo to. Pero kung gumagamit kayo ng EST din, yung mga pinag-usapan natin ng una, yun yung gagamitin nyo. So during non-daylight saving or standard time, ang oras between Philippine Standard Time to Eastern Standard Time ay -13. Okay? So mas mahaba yung oras ng pagitan nila. Kapag naman umabot na tayo sa March 2nd week hanggang November 1st week, so basically March, April, May, June, July hanggang November, doon papasok yung daylight saving, no? Doon yung daylight saving time natin, which is pagitan ng oras ng Pilipinas tsaka ng New York is -12. So kung 1 a.m. sa Pilipinas, 1 p.m. sa US. So during daylight saving yon. Pero nandito tayo ngayon non-daylight. As of na nire-record ko to, November, nandito tayo sa non-daylight or standard time. So pag dumating na tayo sa March 2nd week, tas gumagamit kayo ng Philippine Standard Time, then kailangan yung sundan itong mga nakalagay dito. Now, kung litong-lito pa rin kayo sa mga pinagkakatak natin kanina dito, huwag kayong mag-alala kasi meron akong solution para sa inyo. So meron tayong tinatawag na Forex Market Time Zone Converter. And makikita ito sa Baby Pips. Pero kung napanood yung episode natin ng mga useful apps, nabanggit ko na to. So dito sa Forex Market Time Zone Converter, madali nyo na makikita dito kung anong oras yung sessions natin. So for example, titingin tayo sa Pilipinas time. So ang Pilipinas time is always GMT plus 8, which is ito Singapore. No, Singapore GMT plus 8. Yan yung oras ng Pilipinas. So kung makikita natin dito, currently, open yung London session. No? Nakita niyo yung blue na yan. So, pag nilagay niyo dyan, ayan yung opening niya which is 4 p.m. tas sarado niya is 1 a.m. Okay? So, makikita niyo kanina nag-overlap itong Tokyo tsaka London nung 4 p.m. hanggang 5 p.m. So, dyan, di na kayo mahihirapan dyan. No? Adjust na siya dito. No? Makikita niyo. Tas kung gusto niyo lagay sa New York time, hanapin niyo lang yung New York. Ito, New York. Ayan. So, nakita nyo, nag-adjust siya automatic. Tapos, ayan, nakikita nyo, same thing din. No, i-move nyo lang siya dito. Tapos, isa pang way para maintindihan nyo may kung anong oras na sa New York tsaka sa Pilipinas. Ang gagawin nyo, dito sa trading view, no, alisin ko lang camera ko, ayan. So, dito sa trading view, dito sa baba, makikita nyo yung oras. So, currently, ang ginagamit ko is UTC-5, which is New York. So, ang gagawin nyo, ilagay nyo muna sa New York. Tapos, sundan nyo yung time na tinuro natin yung pinakaumpisa. Okay? So, ang sanabi ko, di ba, yung kill zone is 2 a.m. to 5 a.m. So, ayan, makikita nyo, 2 a.m. to 5 a.m. Ngayon, pag naset nyo na yung 2 a.m. to 5 a.m. kill zone nyo, pwede nyong i-move sa Manila. Makikita nyo, merong Manila dito. Ito, UTC plus 8 Manila. Pag nilagay nyo yan, automatic converted na yung oras. So makikita nyo, hindi gumalaw yung drawing, pero yung oras is gumalaw. So basically, kanina 2 a.m., ngayon 3 p.m. Ayun 15:00, which is army clock 'yon. So 3 p.m. to, tas hanggang 6 p.m. Okay, nagme-make sense ba? So hindi man gumalaw yung drawing, yung oras yung gumalaw. So yun yung isa yung pwedeng way na gawin na diretso na mismo sa trading view. So I hope na ituro ko na maayos sa inyo yung market session tsaka yung kill zone. Sobrang importante nito. Ito yung makakatulong sa atin na maging patient sa pagtitrade. No? Hindi tayo basta-basta magtitrade outside our kill zone. So practice nyo lang yung plot, and kung gusto nyo mag-backtest kayo, ilagay nyo yung mga time zone, kill zone, and pag masdan nyo yung price, nagkakaroon nito ng magandang price action during kill zone.